Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Mr. Hirage's Homeroom na napalabas noong 2019. Ito ay patungkol sa isang guro na palaging inaapi ng mga estudyante niya pero isang araw ay laking gulat nila nang gawin silang hostage nito at nalaman na isa pala siyang napakalakas na fighter. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang palabas nang makita natin ang isang binatilyo na nagngangalang Hiragi, isang guro sa mataas na paaralan, ang kumukuha ng kanyang klase. Para siyang guro na madalas kulitin at kutsain ng kanyang mga estudyante dahil sa pagiging nerd at tahimik. Halimbawa, kaninang umaga, nang makita siyang may bitbit na malalaking kahon, biglang dumating ang kanyang mga estudyante at inihagis ang mga kahon bilang isang kalokohan. Pero ngayon, iba siya. Ginawa ni Hiragi na lahat ng Class 3A na estudyante ang kanyang mga hostage hanggang sa maabot ang kanyang layunin. Inanunsyo niya na ang mga mag-aaral ay hindi maaaring lumabas ng klase nang walang pahintulot niya. Pagkarinig nito, nataranta ang lahat ng mga estudyante, at ang iba ay nagtatawanan, iniisip na nagbibiro lang ang guro. Ang lahat ng mga estudyante sa klase na ito ay magtatapos sa loob ng 10 araw, kaya sa tingin nila ito ay isang uri ng kalokohan. Ngunit hindi nagbabago ang mga ekspresyon ni Hiragi. Samantala, isang batang lalaki na nagngangalang Kai ang tumayo mula sa kanyang upuan at gustong lumabas. Pero nakalock pala ang pinto. Sinigawan ni Kai si Hiragi at inatake siya, gusto niyang buksan niya ang pinto. Ngunit si Hiragi ay madaling nagtagumpay kay Kai, at pagkatapos ay kumuha ng isang natitiklop na kutsilyo mula sa kanyang bulsa, sinabi na ito ay hindi pinapayagan dito. Sinubukan din ng dalawa sa mga kaibigan ni Kai na atakihin si Hiragi, ngunit mahusay silang nilabanan ni Hiragi. Pagkatapos nito, sinabi ni Hiragi na hindi siya nagbibiro tungkol sa anumang bagay at pagkatapos ay pinindot ang isang pindutan sa kanyang relo. Biglang, isang malaking pagsabog ang nangyari sa itaas na palapag na nagsasara ng daan palabas ng gusali. Ang iba pang mga guro at iba pang mga mag-aaral ay agad na lumabas ng gusali nang marinig ang pagsabog, ngunit ang Class 3A ay nasa loob pa rin. Binuksan ni Hiragi ang pinto ngayon. Ngunit ang daan palabas ay naharang sa gallery. Sila lamang ang mga estudyanteng nakulong sa gusali ng paaralan, at ang tanging mga silid na mapupuntahan pa ay ang kanilang silid-aralan, silid ng sining, at palikuran. Sinabi ni Hiragi na mas maraming bomba sa buong lugar ng paaralan na handang sumabog anumang oras. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga cellphone at bag ng lahat ng mga estudyante sa isang malaking lalagyan. Kilala pa niya kung sino ang may double phone at kinukuha din ng iba. Ginagamit niya ang takot sa bomba para sundin siya ng lahat ng estudyante. Pagkatapos ay hinihiling niya sa lahat ng mga estudyante na hulaan ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. May sumasagot na ginagawa niya ito dahil palagi siyang pinagtatawanan ng mga estudyante, at ngayon ay naghihiganti na siya. Sinabi ni Hiragi na lahat ng mga estudyanteng iyon ay madalas silang tinutukso. Hindi ito ang aktwal na dahilan. Pagkatapos ay pumunta si Hiragi sa isang bakanteng upuan at umupo doon, na agad na naaalala ng lahat ng mga estudyante kung sino ang dating nakaupo doon. Siya ay isang maganda at kaakit-akit na babaeng estudyante na nagngangalang Reina. Walang laman ang kanyang upuan ngayon dahil tinapos niya ang sarili niyang buhay. Nahuli pala sila ni Hiragi dahil sa pagkamatay ni Reina. Sinabi ni Kai na walang kinalaman sa kanila ang pagkamatay ni Reina, ngunit hindi iyon iniisip ni Hiragi. Sa tingin niya, isa sa mga estudyante sa klase na ito ang nakibahagi sa pagkamatay ni Reina. Sa assignment ngayon, gusto ni Hiragi na sagutin ng kanyang mga estudyante ang tanong kung bakit namatay si Reina. Sinabi niya na kung tama ang kanilang sagot, ilalabas silang lahat ni Hiragi. Pero kung mali ang sagot nila, isa sa kanila ang mamamatay ngayon. Hiragi ang kanilang sagot hanggang alas 8 ng gabi. Pagkatapos ay sinabi ni Hiragi na ang taong namamahala sa pagsagot kung bakit namatay si Reina ay isa pang batang babae na nagngangalang Sakura na nakaupo sa front desk. Nang marinig ang lahat ng ito, naiinis si Kai at sinubukang basagin ang bintana gamit ang isang upuan. Ngunit ito pala ay pinalitan nito ni Hiragi ng makapal at hindi nababasag na salamin. Pagkatapos ay umalis si Hiragi sa klase na may dalang mga bag ng mga mobile phone. At pumunta sa art room, binibigyan ng kanyang mga estudyante ng oras para isipin ang sagot. Sinisikap ng mga estudyante na humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagsigaw at pagpapakita ng mga palatandaan ng tulong sa mga bintana. Ngunit ibinalita ni Hiragi sa pamamagitan ng mga speaker na hindi sila nakikita ng mga tagalabas dahil sa mga salamin na ito. Naglagay din si Hiragi ng mga kamera sa classroom para makita niya ang kanyang mga estudyante. Sa labas ng gusali ng paaralan, naroroon ang punong guro at iba pang mga guro.
Dumating din ang mga pulis sa lugar at sinuri ang sitwasyon, ngunit inilagay ni Hiragi ang mga speaker sa labas, kung saan hinihiling niya sa kanila na huwag pumasok sa gusali, kung hindi, sisabog niya ang mga bomba. Para sa patunay, pinasabog niya ang isang bomba sa likod nila na nakakatakot sa lahat. Bumalik ang eksena sa klase, kung saan pinag-uusapan ng mga estudyante kung ano ang dapat nilang gawin. Isa lang ang magagawa nila, at iyon ay ang mahanap ang sagot sa dahilan kung bakit nagawa ni Reina ang hindi maisip. Pinag-uusapan din nila ang tungkol kay Hiragi at kung bakit siya pumunta ng ganito para kay Reina. Ang sabi ng mga estudyante noon ay malapit na kaibigan ni Reina si Sakura kaya siguro may alam si Sakura pero walang sinasagot si Sakura. Nasa alaala niya, inaalala kung gaano siya kalapit kay Reina noong nabubuhay pa si Reina. Ang unang pagkikita ni Sakura at Reina ay nang si Sakura ay palihim na kumuha ng litrato kay Reina na lumalangoy sa pool. Si Reina ay isang pambansang atleta at nanalo ng maraming medalya sa mga kompetisyon sa paglangoy. Ang kanyang mga nagawa ay nagpalaki sa Kiyo High School. Isang araw, nahuli ni Reina si Sakura na may 12 ng mga larawan niya sa mesa. Natulog si Sakura nang makita ang lahat ng mga larawang iyon. Nang mahuli siya ni Reina, napahiya siya. Humingi siya ng tawad at sinabing si Reina ay parang diyosa sa kanya. Gusto ni Reina na mahal siya ni Sakura sa disguise, kaya naging matalik silang magkaibigan. Pagkatapos ay nagpalitan sila ng kanilang mga numero ng telepono, at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Madalas silang magkasama at madalas silang umuuwi ng school. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, nag-leak ang isang video ni Reina kung saan nakita siyang umiinom ng mga gamot bago ang kanyang laban. Ito ay nagpapahiwatig na siya ay nagdodoping sa kanyang mga laban. Back to the present, nang biglang sabihin ni Kai na gumamit daw ng droga si Reina at dapat ang swimming club ang responsable sa pagkamatay ni Reina. Hindi sila. Sumang-ayon din sa kanya ang ibang mga estudyante, ngunit hindi ito tinatanggap ng ilang estudyante mula sa swimming club sa klase na iyon. Iniisip nila na dapat may iba pang dahilan na nagtulak kay Reina na gawin ang hindi maiisip. Bago mag-alas 8, muling pumasok sa klase si Hiragi at dumiretso kay Sakura para makuha ang sagot sa kanyang tanong. Sakura, pagkatapos ng ilang oras na tumahimik, sa wakas ay sinabi na lahat ng mga estudyante sa kanyang klase ay binubuli si Reina dahil sa kanyang doping scandal. Hindi lang ang upuan niya ang na-cross up ng maraming beses, pero viral din ang balita sa social media tungkol sa kanyang doping. Wala siyang lakas ng loob na lumaban. Gayon din, hindi pinansin ni Sakura si Reina, tulad ng ibang mga estudyante na nag-aakalang hindi siya nag-e-exist. Iniisip na ngayon ni Sakura na ang kalungkutan at pambubuli na ito mula sa kanyang mga kaklase ang naging dahilan upang gawin niya ang hindi maiisip. Iniisip ni Sakura na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ni Reina dahil lumayo rin siya sa kanya at hindi pinansin noong mga araw na kailangan niya siya. Bagamat ginawa ni Sakura ang kanyang sarili na salarin sa pagkamatay ni Reina, pakiramdam ng lahat ng iba pang estudyante ay na-corner sa kanyang paliwanag. Iniisip nila na sinisisi sila ni Sakura sa pagkamatay ni Reina. Samantala, sinabi ni Kai na karapat-dapat na mamatay si Reina dahil sa doping sa mga laban. Dahil dito, tumayo si Sakura. At sinipa si Kai hanggang sa bumagsak ito sa sahig sa sakit. Sabi ni Sakura na walang alam si Kai tungkol kay Reina. Mahal na mahal niya si Reina kaya hindi siya papayag na may mambuli sa kanya ngayon. Inilabas niya ang sulat na ibinigay sa kanya ni Reina. Nabanggit sa liham kay Sakura na dapat niyang layuan si Reina. Habang binubuli ng lahat si Reina, hindi niya ginawa ang kaibigan niyang si Sakura para mabuli sa parehong paraan. Kaya, tinapos niya ang pagkakaibigan nila ni Sakura noong panahong iyon. Sa liham, isang alpabeto ang kupas na nagpapahiwatig na si Reina talaga ang sumulat nito kapag siya ay umiiyak. Ang mga luha ay nagpapahiwatig ng isang senyales na gusto talaga ni Reina na maging kaibigan si Sakura, ngunit pinilit sila ng mga pangyayari. Kaya ngayon naisip ni Sakura na kasalanan niya kung bakit niya iniwan si Reina sa isang napakahalagang oras na naging dahilan upang gawin ni Reina ang hindi maiisip. Nang matapos na ni Sakura ang kanyang sagot, nagsimulang magsalita si Hiragi. Sinabi niya na ang sagot ay mali, at ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Reina ay darating sa harap ng lahat sa 10 araw na ito. At ngayon, gusto niyang patayin siya ng isang estudyante sa labas ng klase dahil mali ang sagot ni Sakura. Nagsimulang magpanik ang lahat ng estudyante, pero walang pakialam si Hiragi at mukhang excited pa. Nang makita ito, sabay-sabay siyang inatake ng lahat ng estudyante. Ngunit pinasabog niya ng bomba ang bubong ng silid-aralan kaya muling natahimik ang mga estudyante. Hiniling ng isa sa mga estudyante kay Hiragi na patayin na lang si Sakura dahil inamin ni Sakura ang kanyang pagkakamali, kaya nararapat siyang mamatay. Dahil dito, sumigaw si Hiragi na nagsasabing hindi nila nakikita ang katapatan ni Sakura.
Nais nilang mamatay ang kanilang kaibigan at bumalik para sa kanilang buhay. Ayaw niyang makapagtapos sa mga estudyante niya ng ganito kasama ang ugali. Biglang tumunog ang alarm at nakita namin ang mga tropa na nagsisikap na pumasok sa gusali. Nang makita ito, gumamit si Hiragi ng mikropono sa kanyang bulsa at inanunsyo sa pulisya na hindi niya gusto ang isang nanghihimasok na pumasok. Gayon din, may mga ilaw ng laser sa buong sahig kung saan sinusubukang pumasok ng mga pulis. Pagkatapos ay pumili si Hiragi ng isang estudyante na nagngangalang Rin para sa sakripisyo ngayon. Naglabas siya ng kutsilyo sa bulsa at saka idinikit sa dibdib ni Rin. Ang mga hiyawan ng mga estudyante sa klase ay narinig ng mga pulis, dahilan upang tuluyang umatras ang mga tropa. Nagtitigan ng mga estudyante na hindi makapaniwala na pinatay nga ni Hiragi si Rin. Pagkatapos nito, hinailan ni Hiragi ang katawan ni Ren papunta sa art room. Doon, inanunsyo niya sa mga nagsasalita sa labas na kung gusto nilang palayain ang mga hostage, bawat user ng social media app na tinatawag na Mind Voice ay dapat magbigay sa kanya ng 100 yen. Sinusuri ng pulisya ang social media na mayroong humigit kumulang 50 milyong gumagamit. Nangangahulugan ito na si Hiragi ay humihingi ng ransom na 5 bilyong yen para sa pag-alis sa mga hostage. Kinabukasan, sinimulan ni Hiragi ang kanyang aralin pagkatapos ng isang formal na pagyuko. Muli niyang tinatalakay ang pagkamatay ni Reina. Sinabi niya na ang balita tungkol sa doping ni Reina ay kumalat sa isang social media app na tinatawag na Mind Voice ng isang hindi kilalang tao. Ngayon, nakahanap na siya ng account na patuloy na nagpo-post ng balita sa mga post laban kay Reina. Isa sa mga post, gaya ng na-highlight ni Hiragi, ay isang video na na-upload ng account na yon. Ipinakita nito ang isang tao na nasa locker ni Reina na may hawak na bote ng ilang droga. Dito, pinutol ang video, at pagkatapos ay nakita si Reina na iniinom ang mga gamot na iyon sa harap ng kanyang locker. Siyempre, sa video, mukhang nagdodoping si Reina, pero sinasabi ni Hiragi na peke ang video at sadyang ginawa para siraan ang reputasyon ni Reina. Sinabi rin niya na ang may-ari ng account na nag-post ng video na ito ay nasa klase na ito. Una, hiniling niya sa may-ari na pumunta ng mag-isa, ngunit walang nagpapakita. Kaya, sinasabi niya na ang gawain ng mag-aaral ngayon ay alamin kung sino ang taong iyon. Muli silang binibigyan ng oras ng Hiragi hanggang 8 PM, at kung hindi sila magtagumpay, isa sa kanila ang mamamatay ngayon. Pagkatapos nito, pumunta si Hiragi sa silid kung saan sinusubukang panghimasukan ng pulis noong nakaraang araw. Tinatakan niya ang daanan ng ilang bagay na metal. Pinag-uusapan ng mga estudyante sa klase kung patay na ba talaga si Rin o hindi. Dalawa sa mga estudyanteng pumunta sa art room kaninang umaga ay nagsabing hindi nila nakita ang katawan ni Rin sa silid ni Hiragi. Nangangahulugan iyon na maaaring buhay pa si Rin at si Hiragi ay nagpapanggap lamang na papatayin siya. Samantala, isang estudyanteng nagngangalang Yasami ang nakakita kay Sakura na may hawak na panyo at nagtanong kung saan niya ito nakuha. Sagot ni Sakura na regalo iyon ni Reina. Sa puntong ito, mukhang naiinis si Yasami. Dahil naaalala niya ang panahong binigyan ni Yusami si Reina ng katulad na panyo. Nagpakuha rin sila ng litrato noon at in-upload ni Yusami na kapag nag-upload siya ng larawan kasama si Reina, maaaring dumami ang kanyang followers. Nang marinig ito, mukhang nalungkot si Reina dahil gusto lang ni Yusami na maging kaibigan si Reina para sa kanyang kasikatan at hindi sa aktwal na pagkakaibigan. Kaya, ibinalik ni Reina ang panyo na iyon kay Yusami at nagsimulang hindi siya pinansin. Maya-maya, tinuon niya si Sakura bilang kaibigan. Samantala, may mga estudyanteng nagplanong salakayin muli si Hiragi. Dalawang estudyante ang pumasok sa toilet room kung saan inaayos ni Hiragi ang sahig gamit ang kanilang mga stick at agad na inatake si Hiragi. Sabay-sabay na pumasok ang 3 pang estudyante sa art room para tingnan kung buhay pa ba si Rin o hindi. Ngunit biglang tumunog ang alarm kapag hinawakan nila ang doorknob at nakuryente rin sila mula sa pinto na nagtutulak sa kanila sa likod. Agad na pumasok si Hiragi, nang marinig ang tunog ng alarma, dumudugo ang kanyang ulo dahil dumating siya pagkatapos makipaglaban kay Kai at sa ibang estudyante sa toilet room. Pagkatapos noon, dumating si Hiragi sa silid-aralan bandang 8 PM at inihayag na kung may gagawa muli nito, siya ay parurusahan ng naaayon. Bigla siyang nakatanggap ng tawag sa kanyang telepono, at may humiling sa kanya na tumingin sa bintana sa labas. Paglapit niya sa bintana, inaatake siya ng isa pang estudyante. Sumama rin sa kanya ang kanyang mga kasama, at sama-sama nilang pinabagsak si Hiragi sa lupa. Una sa lahat, kinuha nila ang relo ni Hiragi. Ngunit gumamit si Hiragi ng isa pang relo sa paligid ng kanyang binti upang magpasabog ng bomba. Nang makita ang pagsabog na ito, lahat ay nawasak sa kanya. Ang relo na inagaw sa kanya ng mga estudyante ay peke.
Ngayon, bilang parusa, pinapila niya ang mga estudyante sa isang sulok. Sa itaas nila ay isang bomba. At pinagbantaan niya silang pasabugin ito, ngunit biglang may dumating na estudyante at sinabing hindi na kailangang pasabugin ni Hiragi ang bomba kung mahanap niya ang may-ari ng account na binanggit niya noong umaga, ngunit wala pang dumating. Para tanggapin na siya ang may-ari. Kaya, nauna si Sakura at inamin na pagmamay-ari niya ang account kung saan naipost ang video, ngunit gusto ni Hiragi ng kumpirmasyon. Kaya hiniling niya kay Sakura na sabihin sa kanya ang password para sa Mind Voice account, ngunit hindi alam ni Sakura ang sagot. Kaya maliwanag na hindi siya ang may-ari at ginagawa lang ito para iligtas ang kanyang mga kasama. Pagkatapos ay dumating si Usami at sinabi na siya ang tunay na may-ari ng account. Sinabi pa niya ang password sa account. Nilagay ni Ragi ang password at tama pala. Kaya siya ang may-ari ng account. Lahat ng estudyante sa klase hindi makapaniwala na nakita mo ako, kayang gawin kay Reina. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.